Samantala, patuloy pong isinusulong sa Kamara ang panukalang batas kontra fake news maging ang disinformation. Ang karagdagang detalye sa report ihahatid ni Jomar Villanueva. Jomar? Ace, ito yung tanong natin ngayon sa mga lightmate natin. Mahilig ba kayong mag-share ng fake news? Sa House Bill number 11506 o Anti-Fake News and Disinformation Bill na sinusulong ngayon sa Kamara, tinuturing ng krimen ang paggawa at pagpapakalat ng fake news at disinformation sa kahit anong medium o platform. Kabilang dito yung mga fake news tungkol sa karahasan, hate speech, paninira sa mga democratic institution at mga post na nagdudulot ng panik at gulo sa publiko. Kapag napatunayang nagpapakalat ka ng fake news, posible kang makulong ng 6 hanggang 12 taon. May multa rin itong 500,000 pesos hanggang 2 million pesos. Hindi lang individual ang pwedeng managot dahil susugpuin din ng Anti-Fake News and Disinformation Bill ang mga nagpapatakbo, nagpopondo at iba pang may kaugnayan sa operasyon ng troll farms at bot networks. Ayon kay re-elected Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez na may akda ng panukala, dapat na managot ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation, lalo na kung may kaugnayan ito sa national security. Banta rin anya ang fake news at disinformation sa public trust at democratic institutions. Anya bagamat protektado ng saligang batas ang freedom of expression, hindi ito absolute. Batay na rin sa isang ruling ng Supreme Court noong 2008. Ayon kasi sa Korte Suprema, bagamat may freedom of expression, hindi dito saklaw ang bastos na pamamahayag, paninirang puri, incitement to violence, false advertising at banta sa public order at national security. Jomar Villanueva, Newslight.